So, good day guys. So, for today's video, ang i-discuss natin is about rebar in Revit. So, tara, mag-start na tayo. So, mag-open lang tayo ng new project, then construction template, then okay. So, ang una nating kailangan gawin pag model ng rebar, syempre kung saan natin ilalagay yung rebar. So, ang una nating ilo-load is ang foundation and column na concrete. So, ang di-discuss natin is pag-rebar sa foundation and concrete. So, insert, then load family, then hanapin natin yung foundation, structural foundation. Then, footing rectangular. Then, open lang natin yan. So, malaload na siya dito sa project. Then, ang next is ang column, structural column. Then, concrete. Then, load natin yung concrete rectangular column. Then, open lang natin. Then, next, iset muna natin yung sa elevations natin na maglagay tayo ng foundation level. So, ikakopy ko lang to 1 to na level. So, set ko to as foundation, FDN. Then, itong level 0 is NGL. So, natural grade line. Then, yes lang natin. Then, itong level na isa, level 1, gawan ko na lang na RBL level, root beam level. Then next, i-rescale lang natin to 250 para lumate yung text. Then after nyan, set lang natin yung mga graphics niya. Then after nito, magmo-model na tayo ng mga structural natin. So, alisin ko lang tong crack region niya. I-uncheck ko lang dito. So, ang una nating i-load is ang foundation. So, punta tayo dito sa structure, then click natin to isolated foundation. Then, ito na yung na-load natin kanina. So, kung mapapansin nyo, hindi siya nakikita. So, bakit ganun? So, iset lang muna natin yung view range natin dito sa gawin natin na negative 1.5 since 1 to yung foundation level. Then, pwede na natin siyang i-load. So, yan, nakikita na siya. Then, i-click lang natin dyan yan. Then, after nun, click natin to. Then, kung makikita nyo, NGL level siya. Then, iset natin siya sa F foundation level. So, after nun, yung column naman, ang column command natin is CL. Then, lumabas na tong column. So, ito yung default na size niya. Ganon din kanina yung sa foundation. Default yung. So, pwede naman tong i-resize natin if gusto natin. So, ang gagawin ko lang muna is itong default. Then, click ko lang dyan. Ay, sorry. Undo ko muna. So, pag sa column pala, ito, tandaan nyo lagi, baguhin nyo to into height. Wag depth, height dapat height. So, pag nakaset na yan, click lang natin dito. Then, align na natin siya dun sa footing natin. So, pag na-set na natin yan, tingnan lang natin sa elevation. So, mapapansin nyo, hindi siya nakadikit sa ating foundation. So, click lang natin to. Then, yung base level, palitan natin ng FDL. So, po-connect na siya. Then, ang top natin is RBL. Then, 0 natin tong offset. So, ito na yung lalagyan natin ng rebar. So, ang next na natin, paano tayo maglalagay ng rebar? So, pumunta muna tayo sa NGL level.
Then, mag-load tayo ng rebar. Ito, click natin to, then may lalabas dito na instruction or warning. Then, okay lang natin yan. So, ang sinasabi niya, wala nung shape nung rebar. So, kailangan natin mag-load mo. Then, yes. So, saan natin mahahanap yun? Dito sa libraries natin, pumunta lang tayo sa rebar shapes. Click natin yan. Then, ito yung mga rebar shapes natin. So, ang gawin natin, ilo-load natin to lahat. Para, doon na lang tayo mamimili ng mga shape ng rebar na gagamitin natin. Then, i-open lang natin yan. So, wait lang natin siya mag-load doon sa project. So, after nyan, pwede na tayong mag-model ng rebar. So, first, ang gagawin ko is magsiset muna ako ng section. Dito. So, bakit ko ginawa ng section? Kasi pag mag-set tayo ng rebar, dapat nakat natin yung mismong foundation or column. Dapat nakat natin siya bago natin mailagay yung rebar. So, go to view. Then, gawin ko na yung scale niya. So, ito na yung nakat niya, yung foundation. So, maglalagay na akong rebar. So, i-load ko lang ulit. Then, makita nyo dito yung tatlong toolbar. Click nyo lang yan. Makikita nyo na dito yung kung ano yung shape ng rebar na ilalagay natin. So, ang pipiliin ko is ito M02. So, after natin i-click yan, click natin dito kung ano yung size ng rebar. So, 16 mm yung gagamitin ko. Then, dito, by 2 points ang gagamitin ko. Then, current work plane. Thus, yung placement, ang gagamitin natin is parallel to work plane. So, pag nag-draw tayo dito, susunod lang siya sa dito sa plane na to. So, baliktad ang draw. So, kung makikita nyo, ito na yung rebar natin. So, baguhin ko lang yung ipa-fine lang natin para maging solid siya. Then, wireframe. So, ito, i-move lang natin siya sa baba. So, dito, ang dapat maiset natin yung concrete cover. So, 25 lang ito. So, sa foundation, kung may mga iba't ibang settings yan, pwede nating iset muna yung itong cover. Concrete cover din, itong settings. Click lang natin yan. Then, may makikita nyo, 25 lang yung default niya. So, yun lang yung nakaset niya na settings. So, mag-add tayo ng 50. So, ang gagamitin ko dito na cover is 50. So, click lang natin yung foundation, then iset natin to 50. Lahat yung cover. So, yun, nag-adjust siya ng automatic. So, mapapansin nyo, yung cover niya is itong hidden line. Then, double-click lang natin yung rebar para mas maayos yung pagkaka-offset mo. Natin to 50. So, yan. Ito na yung rebar natin sa foundation. So, pag pupunta tayo sa 3D, i-wireframe lang natin yung graphics. So, yan siya. So, after nun, click lang natin to, then makikita nyo to single. Sa modify yan. Then, ang gawin natin is maximum spacing. Then, iset natin to 200 or
150. So, 200 muna gawin. So, makikita nyo, ito na yung rebar natin. Then, nakaset na yan yung spacing niya to 200. So, ito yung gagamitin ko. Then, next natin is dito naman sa kabilang side. So, kung mapapansin nyo, yung rebar natin dyan, edit ko lang yung view. Yan, ganito yung rebar na. So, punta naman tayo sa kabilang side ng foundation. So, i-rotate lang natin yung section. Then, go to view. Then, maglalagay na ulit tayo ng rebar. So, ito, rebar. Then, itong M0 to ulit. Then, 16 mm. Then, i-draw lang natin ulit yung rebar. So, after natin ma-draw, i-move lang natin siya para naka-offset doon sa ating bottom bar. Then, i-adjust lang natin dito yung rebar. Then, pag sa 3D, ito na siya. Then, same procedure tayo. Gawin natin is maximum spacing. Then, 200. So, ito, depende kasi ito sa magiging design natin kung ilang rebar. Pero sa gagawin natin, ganito na lang muna, 200 ang spacing. So, ito na yung sa foundation natin. So, adjust lang natin siguro yung para hindi nagtatama yung mga rebar na. So, ito na siya. Ayan. So, ito na yung rebar natin for foundation. Then, next natin is yung sa column. So, pag doon na sa column, puntahan lang natin itong cut na part na to. Then, go to view. Then, rebar. Then, hanapin natin yung for vertical rebar natin sa column. So, itong gagamitin natin, M17A. Then, magdodraw lang tayo ng rebar. So, pag na-model na natin yan, mapapansin nyo, ito na yung rebar natin. So, habaan ko lang ito, gawin ko 350. Double click lang para ma-edit natin yung shape niya. So, yan. So, kung mapapansin nyo, hanggang dito lang siya sa part na to. Kasi hanggang doon lang yung column. Pero, pwede natin yung i-extend. I-manual lang natin. Yan. So, kasi sa actual, ganito naman talaga yung position ng rebar. Then, after nun, punta tayo sa plan view. Then, mamaya, isi-set natin yung mga vertical bars natin. Ang susunod muna natin is ang column ties natin. So, paano yun? Rebar. Then, hanapin natin yung shape dito, no? For ties. So, itong MT1. Then, after nun, pwede na natin siyang lagay. So, kung mapapansin nyo, dun lang siya nagbaboundary sa may cover ng concrete. So, pag naset na natin yan, pwede na natin ayusin itong position ng vertical
bars natin. So, pag ipo-position na natin to ating vertical bars, so, imumove lang naman natin siya kung saan yung pinaka maayos niyang location. So, sample sa design natin is 4 lang yung vertical bars natin na gagawin dito. Then, rotate ko lang to. Then, i-check ko muna yung section niya. Kung hanggang saan na yung vertical. So, nakaset naman na siya hanggang dito. So, balik na tayo sa flat. Then, ang gagawin natin, i-mirror lang naman natin siya. So, ito rin dalawang mirror natin. So, ito na yung mga vertical bars natin. So, pasok na siya dun sa ating ties. So, ito, i-resize lang natin yung ties natin to 10 mm. So, medyo i-move lang natin yung ribbon. So, pag na-set na natin yung vertical bars natin, so, ito na yung 3D. Then, makikita nyo, itong ties natin, isa lang siya. So, ang gagawin natin, ang option 1 natin is maximum spacing. So, ang spacing niyan is 200. So, kung mapapansin nyo, ang ties natin, mag-i-start lang ang spacing niya dito na sa pinakamababa ng todo. So, dapat sa actual yan, bababa pa siya dito sa may part dito. Dito talaga mag-start ang spacing niya. So, dito, ito na yung pinaka-start niya. So, pwede naman nating baguhin. So, punta tayo sa section. Ang gagawin ko is, i-undo ko muna to. Kasi ang gagawin ko, mag-i-start ako nung ika-copy ko to hanggang dun sa baba. So, mostly kasi, pag sa rebar, may spacing yan na yung una by 50 lang. 50 mm. Then, pataas ng pataas. Tapos, second by 100 ang spacing. Then, the rest is by 200. So, dito ko na gagawin yung sa spacing, maximum spacing na 200. So, depende yan sa design. Pero mostly kasi, una, spacing yan, 50, then 100. Then the rest, 200. So, i-move ko lang siya dito, then 200. Pwede natin i-check. So, yan. So, makikita nyo, nakaset na yung spacing. So, sumobra lang siya dito. So, pwede naman natin yung i-drag ng konti. So, yan. So, ito na yung magiging output natin. So, ganyan ang paggawa ng ating rebar.
So, ito, pag nag-model na kayo, pag may na-model, pag same lang yung schedule niya, pwede lang natin to i-copy. Then, kahit i-click lang natin is yung foundation and itong foundation and column. Pag kinopy natin to, susunod naman yung mga rebar. So, yan. Ganyan siya. So, mas maganda, ma-set nyo na muna yung rebar bago nyo i-copy siya sa ibang parts ng building. Para nakamodel na rin yung rebar dun sa column and foundation. So, ganyan lang guys ang pag-model ng rebar sa Revit. So, hanggang dito na lang ang ating Revit tutorial. Sana may natutunan kayo sa ating lecture ngayong episode na to. Kung may gusto pa kayong matutunan na ibang mga basics sa Revit, pwede nyong i-visit ang aking channel, JBM Studios, at may mga iba't ibang tutorial ako doon na for beginners. So, maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aking channel. Hanggang dito na lang po aking video. Maraming salamat po.